Paano kung sabihin ko sa inyong ang kahirapan ng isang bansa ay sinasadya ng ilang mga makapangyarihang tao at nasa pwesto? Itinanggi ng DPWH NCR na may ghost project sa Metro Manila. Kapag may ulan, may pagbaha. No choice sir. Talagang lulusong ka kasi... Lagi kung magulan, kunting ulan, baha agad. Wala magagawa, kailangan kumain yung mga anak ko eh. Lumabas po sa balita na 2 lang mula sa 254 flood control projects sa Quezon City ay may koordinasyon sa LGU. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. No one is crazy enough to put their transactions on blockchain where every single step of the way will be logged and transparent to every single citizen. Kulong na yan! Mga kurakot! Galit na galit po ang mga scholar ng bayan sa mga korap, sa mga nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Isipin nyo ito, isang bansang sagana sa likas yaman, may mga lupang masaganang makapagbibigay ng pagkain, may mga tao na masisipag at matatalino, pero bakit nga ba sa kabila ng lahat ng ito nananatiling nakagapos sa kahirapan ang napakaraming tao? Ito ba'y simpleng kapalaran lamang, isang hindi maiiwasang bahagi ng kasaysayan, o may mas malalim na lihim na ayaw ipaalam sa atin? Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang teorya ang nagsasabing ang kahirapan sa isang bansa ay hindi aksidente? Hindi ito basta bunga ng malas o kakulangan ng oportunidad. Sa halip, ito raw ay isang sistemang itinayo at pinapanatili ng mga makapangyarihan, mga taong nasa likod ng gobyerno, korporasyon at pandaigdigang institusyon. Ang tawag dito ng ilan ay poverty as a weapon theory o sa iba naman ay the manufactured poverty theory. Sa madaling salita, ginagamit ang kahirapan bilang sandata upang mapanatili ang kapangyarihan at kontrol. Ayon sa teoryang ito, may mga piling tao, mga elite, oligarko at politiko na sadyang pinapanatili ang kahirapan. Bakit? Dahil habang mahirap ang nakararami, mas madaling manipulahin ang lipunan, mas madaling kontrolin ang mga botante, mas madaling ipagbili ang mga murang lakas paggawa, at higit sa lahat, mas madaling manatili sa tuktok ang iilan habang ang masa ay abala sa pagtakas sa gutom. Sa videong ito mga kaibigan ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakontrobersyal na pananaw tungkol sa kahirapan. Pag-uusapan natin ang mga librong naglahad ng ideyang ito, mga kilalang taong naniniwala rito, at mga halimbawa mula sa kasaysayan na tila nagpapatibay sa kanilang punto at para na rin mabuksan ang isip ng karamihan lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Simulan natin sa panahon ng kolonyalismo. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521, hindi lang relihiyon at kultura ang kanilang dala. Kasabay nito ay ang sistematikong pagkontrol sa yaman ng mga Pilipino. Ang mga encomienda system at hacienda system ay hindi lamang simpleng paraan ng pamamahala dahil para sa ilan, ito ay malinaw na halimbawa kung paano sinadyang gawing mahirap ang masa nang sa ganon ay makinabang ang iilan. Halimbawa, habang nagiging alipin ng buwis at sapilitang paggawa ang mga Indio, ang mga kolonyal at mga praile naman ang yumayaman. Isa itong istruktura ng lipunan na malinaw na nagpapakita ng prinsipyo ng teoryang ito. Ang motto nila, huwag hahayaan ang lahat na umangat para manatiling nakadepende sa may kapangyarihan ang nakararami. Divide and rule kung tawagin ito ng ilan. Hindi lamang sa Pilipinas nangyari ito, kundi pati na rin sa buong Asia, Africa at Latin America. Ginamit ng mga mananakop ang estratehiyang divide and rule kung saan pinag-aaway nila ang mga lokal na tribo, pinipigil ang edukasyon at sinasadyang hindi ibahagi ang kaalaman tungkol sa ekonomiya at politika. Resulta, ang mga bansang sinakop ay nananatiling mahirap habang ang mga bansang mananakop ay lalong yumayaman. Isang halimbawa rito ay ang India sa ilalim ng British Empire.
Sa loob ng halos 2 siglo, ginawang pamilihan at bukirin ng Britanya ang bansang India habang pinipigilan ang sariling industrialisasyon ng mga Indiano. Ayon sa ilang ekonomista, libu-libong tonelada ng kayamanan ang inilipat patungong Britanya at iniwang bagsak at mahirap ang India nung sila ay umalis. Lumipas ang panahon ng kolonyalismo, ngunit ayon sa mga kritiko, hindi natatapos ang kwento ng sinasadyang kahirapan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, umusbong ang mga institusyon gaya ng International Monetary Fund o IMF at World Bank. Sa unang tingin, layunin nilang tulungan ang mga bansang naghihirap, pero ayon sa ilang manunulat gaya ni John Perkins, ang mga utang raw na ito ay nagiging bitag. Anong rason? Kapag umuutang ang isang bansang mahirap, kinakailangan nilang sumunod sa mahihigpit na kondisyon. Privatization, pagbabawas ng serbisyong panlipunan at pagbubukas ng merkado sa dayuhan. Sa dulo, ang benepisyo ay napupunta sa malalaking korporasyon habang ang mamamayan ang sumasalo dun sa utang. Tinatawag ito ng ilan na debt trap diplomacy, isang makabagong paraan ng pagkontrol. Noong 1960 at 1970, naging popular ang isang teorya patungkol dito na binansagang dependency theory. Ayon sa mga ekonomistang sina Raul Prebisch at Andre Gander Frank, ang mga bansang nasa tinatawag na periphery o yung mahihirap na bansa ay sinasadyang gawing dependent sa mga bansang nasa core o yung mga mayayamang mga bansa. Isipin nyo to, ang mahirap na bansa ay pinipilit na mag-export ng raw materials gaya ng langis, kahoy at mineral. Ang mayayamang bansa naman ang gumagawa ng finished product. Ngayon, kapag binalik na yung produkto sa mahihirap na bansa, sobrang taas na ng presyo. Sa ganitong paraan, walang pagkakataon ang mga mahihirap na bansa na umangat dahil sila ay laging nakatali sa mga sistemang pabor sa makapangyarihan. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ngayon mga kaibigan, kung iko-konekta natin ito sa kasaysayan ng Pilipinas, sa panahon ng martial law noong dekada 1970, libu-libong proyekto ang napondohan ng mga utang mula sa IMF at World Bank. At sa una, parang magandang tignan dahil may mga kalsada, gusali at dam na itinayo. Pero sa dulo, ang bayarin ay ibinabaon sa mamamayan. Ayon sa mga reports, ang utang ng Pilipinas ay nasa $2 bilyong noong 1970 at pagsapit ng 1986 ay umabot ito sa $28 bilyong. At hanggang ngayon ay mistulang patuloy pa rin nating binabayaran ang interes ng utang na yun. Ang mahiwagang tanong, sino ang nakinabang? Ang masa ba o ang iilang nasa kapangyarihan? Mula dito ay papasok na ang ideya ng tinatawag na structural violence. Isa itong konsepto na tinalakay ng researcher na si Johan Galting. Ayon sa kanya, ang kahirapan daw ay isang anyo ng karahasan. Hindi ito pisikal pero sistematiko. Kapag ang lipunan ay nakabalangkas sa paraang ang ilang tao ay laging naaapi at hindi makabangon, yun ay isang halimbawa ng karahasan na nakatago bilang isang sistema. Sa madaling salita, hindi ka sinasaktan ng isang tao pero sinasaktan ka ng mismong sistema. Wala po sanang magkakasakit sa amin, wala mangyayari sa buhay namin. Araw-araw po ganyan ang namin dito buhay. Sobrang hirap po. Saka pagka lubog po yung tricycle namin, hindi nakakalabas. Kung titignan natin ang kasaysayan mula kolonyalismo hanggang sa modernong ekonomiya, malinaw ang pattern. Ang iilan ay nakikinabang, ang nakararami ay nananatiling mahirap. Kaya naman ang mahiwagang tanong muli, ito ba'y aksidente lang o isang maingat na disenyong panlipunan upang manatiling hawak ng iilan ang isang bansa? Ngayon mga kaibigan, para sa ilan dyan na mahilig magbasa ng libro at gusto pa ng mas malalim na paliwanag sa bagay na to, ay magbabahagi ako ng ilang akdang isinulat ng mga ekonomista at historiador na tumatalakay at sumusuporta sa teoryang ito.
Isa sa pinakasikat na libro patungkol dito ay ang Confessions of an Economic Hitman na isinulat ni John Perkins noong 2004. Sa librong ito, ikwinento ni Perkins ang kanyang sariling karanasan bilang isang economic hitman. Ano ang kanyang tungkulin? Kumbinsihin ang mga lider ng mahihirap na bansa na umutang ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga proyektong infrastruktura. Ngunit ayon sa kanya, hindi raw para sa bayan ang proyektong ito. Kadalasan ang mga proyektong pinopondohan ay kontratang ibinibigay sa malalaking kumpanya kung saan sa kanila rin napupunta ang kita. Ang utang sa bansang umutang ibinabaon. Sabi ni Perkins, ito raw ay isang uri ng ekonomikong pananakop na mas mapanganib pa kaysa sa kolonyalismo. The money wouldn't actually go to the country, it would go to our corporations to build big infrastructure projects in those countries and incidentally make huge profits in the process. They'd build power plants and industrial parks, things that would benefit a few wealthy families in the country, the ones that own the industries. But the majority of the people would suffer, they would be left holding a huge debt they couldn't repay. Sunod ang librong The Shock Doctrine ni Naomi Klein. Ipinapaliwanag dito ang konsepto ng disaster capitalism, kung paano ginagamit ng malalaking korporasyon at gobyerno ang krisis o sakuna upang ipasok ang mga pulisiyang papabor sa kanila. Halimbawa, matapos ang gera o kalamidad, ipinapasok ang privatization at pagbabawas ng serbisyong panlipunan. Sa dulo, mas malaki ang kita ng iilan at mas mahirap ang ordinaryong tao. Isipin nyo, habang abala ang mga tao sa pagbangon mula sa trahedya katulad ng bagyo o lindol, tahimik namang binabago ng mga makapangyarihan ang mga batas nang sa ganun ay mas lalo silang makinabang. Well, crisis and disasters can be useful to anyone who has a program that they have trouble implementing during normal circumstances, because the appeal of a crisis and a disaster is that people are confused, they are concentrated on their daily emergencies, they're saving their families, they're saving their homes, they're frightened, and in situations when people are frightened, they often want strong leaders. Pangatlo ay ang development as freedom ni Amartya Sen. Bagamat hindi tuwirang sinabi ni Sen na sadyang nililikha ang kahirapan, binigyang diin niya na ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera, bagkus ito ay kakulangan ng kalayaan, kalayaang pumili, magdesisyon at makilahok sa lipunan. Sa puntong ito, kung iisipin natin mga kaibigan, ay parang mas lumalim lalo ang hiwaga patungkol sa teoryang ito. Kung alam pala ng mga makapangyarihan na ang tunay na kaunlaran ay nasa pagbibigay kalayaan, bakit tila kabaliktaran ang nangyayari? Sa mas modernong pananaw naman, may aklat ding pinamagatang Why Nations Fail. Ayon kina Acemoglu at Robinson, ang mga institusyon raw ang ugat ng kahirapan sa isang bansa. Kapag ito ay extractive o mapang-abuso, kung saan iilan lamang ang nakikinabang, hindi uunlad ang isang bansa. At dito bumabalik ulit tayo sa pangunahing tanong, sino ang may hawak ng mga kumpanyang ito at bakit tila hindi nila binabago ang sistemang pabor lamang sa kanila? Hindi lamang sa mga aklat makikita ang teoryang ito, marami ring journal articles ang tumatalakay sa konsepto ng structural violence, may mga documentary films rin gaya ng The End of Poverty ni Philip Diaz na nagsusuri kung paano sinasadyang pinapanatiling mahirap ang ilang bansa. At may mga talumpati ng aktivista gaya ni na Eduardo Galeano na pinamagatang Open Veins of Latin America na hayagang nagsabi na ang kasaysayan ng kahirapan ay kasaysayan ng pandarambong. Ngayong natalakay na natin ang mga halimbawa mula noon hanggang ngayon, may isang serye ng mga tanong na hindi natin basta-basta masasabing nagkataon lang. Una, kung sinasadya ang kahirapan sa isang bansa, sino ang nagdisenyo nito? Pangalawa, mula kolonyalismo, digmaan hanggang utang, bakit pare-pareho ang pattern? Lulubog muna sa utang ang isang bansa, pagkatapos ay papasok ang kondisyon na magpapahirap lalo sa mga tao, at panghuli, kikita ang iilan habang ang masa ay lulugmok. Kung ang mismong gobyerno ay dapat protektahan ang mamamayan, bakit madalas silang sangkot sa mga isyong ito? May mga lider na tahimik lang habang nilalamon ng interes ng dayuhan ang kanilang bansa. May mga politiko na tumatanggap ng suhol kapalit ng kontratang pabor sa mga mayayamang kumpanya.
At may mga batas na ipinapasa na mas nakikinabang ang mga negosyante kesa sa taong bayan. Bakit ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Congo, Venezuela na may likas na kayamanan kagaya ng mineral, langis at ginto ay kadalasang sila pa ang isa sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo? Sa ating kwentuhan sa videong ito mga kaibigan, natunghayan natin ang isang nakagugulantang na katotohanan. Ang kahirapan ay dinisenyo upang pakinabangan ng iilan habang ang nakararami ay nalulugmok. Nalaman natin na mula kolonyalismo hanggang sa modernong death trap diplomacy, paulit-ulit lamang ang pattern. May mga libro din tayong binanggit na nagpapatunay na may mga puwersang gumagalaw sa likod ng teoryang ito. Napakaraming kwentong hiwaga sa ating mundo, iba't ibang kwentong kababalaghan, katatakutan, mga kwento sa Biblia, kwento patungkol sa mga paniniwala at pamahiin, kwento patungkol sa mga alien. Pero para sa akin, ang teoryang tinalakay natin ngayon ay isa sa mga mahiwagang kwentong sigurado akong nararamdaman ng lahat ng tao lalo na ngayon. Ngunit kung titignan nating maigi, nasa atin pa rin ang kapangyarihang pumili, manatiling biktima o maging bahagi ng paglaya at pagbabago. Ang tanong, anong kaya mong gawin para sa pagbabagong ito? Inuulit ko mga kaibigan, ang ating napag-usapan ay isa lamang teorya, pero kung sa tingin mo ito ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa, ay hindi na siguro kailangan pa ng anumang ebidensya upang masabi nating ito ay isa lamang hiwaga.